Hey guys, good morning. Welcome to Archie Traveler, and today ay nandito tayo ngayon sa Philippine Coconut Authority o sa Aurora Province Coconut Development Center dito sa Dinalungan, Aurora, kung saan ipapakita ko sa inyo yung mga proseso kung paano nila hina-hybrid yung mga iba't ibang uri o klase ng niyog dito sa Aurora Province. Napakalawak ng nursery na ito dito sa Dinalungan, Aurora, and first time ko nga dito, and ngayon lamang ako makakakilala ng iba't ibang klase ng mga coconut na kanilang hina-hybrid dito. Ipapakilala din natin sa inyo sa videong ito ang mga tao na gumagawa or bumubuo dito sa kanilang nursery. So, yan, pupuntahan natin ang isang area na kung saan ito yung variety ng takunan at makikilala natin ang ibang staff na gumagawa dito. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Roger Wenceslao, supervisor po ng hybridization dito sa APCDC o Aurora Coconut Development Center. Ito po ang unang proseso ng hybridization, ang emasculation. Ipapakilala ko po sa inyo ang aking emasculator, si Emmanuel Aragon. Okay, sige. Akit na po tayo sa farm number 308. Ingat lang po, medyo madulas. Napakataas po nito eh. Napakahirap pong akitin. Oh, andito na po tayo sa taas. Bubuksan na po natin ang dulo. Kakatin natin yung dulo ng spade. Ito pong tinatanggal ko nito ay spade po ang tawag. Tapos, bibiyakin po natin ng konti para hindi po masira yung mga flower sa loob. Na yun po yung imamasculate natin ngayong araw na ito ng 8. Ito po, tinatanggal ko na yung spade. Ayun. Nilaglag po sa ibaba. Ang susunod po na process naman natin ngayon, tatanggalin natin yung male flower. Ito po yung male flower, yung walang button. Okay, kinat po natin siya. Dito po kasi hinay-hinay lang para hindi masaktan yung may mga button natin na medyo napaka sensitibo po nitong trabaho na to. Kaya saludo po ako sa mga kasamahan ko, kagagaling nila oh. Yun. Ito pong may button, kinakat po ito ng 3 to 4 inches. Ayan, kakatin po natin. Yun. Tuloy lang po yung ating pagkakat. Basta 3 to 4 inches lang po yung dapat dun sa may mga button natin na may iwan. Tapos, ingat po dun sa mga malalaglag na flower kasi magkakaroon po siya ng inbreeding. Tinatawag po ng mga taga Philippine Coconut Authority. Yun. Ayun, nakutanggal na po natin lahat ang mga flower. Ngayon po, iisa-isahin naman natin itong may mga button na tatanggalan din siya ng flower. Ingat lang po sa pagtatanggal at saka siguraduhin lahat matatanggal. Meron po yan dito. Ito po yung tinatawag natin mga nakatagong button na yan. Dapat po maalis lahat. Yung auxiliary flower. Yun. Yun, malapit na. Ngawit na yung mga viewers ko. Okay, isa na lang. Ngayon po, titingnan natin baka meron pang nalilingat. Okay, mukhang wala na. Ngayon po gagawin natin, lalagyan natin ng markings para po sa recorder. Meron po siyang 6 na button. 1, 2, 3, 4, 5, 6. May 6 po siyang button. Ito po sa record ay una ang buwan, 11,
At ang petsa 8 at ang taon po ay 24. Ito po yung 6 na button niya. 6 button. Okay, pagkayari po nun, kukunin na natin yung sako. Then bababa na tayo. Iya. Pagkayari po na meron naman po tayong record para po sa monitoring pagka malapit na po siya sa part ng emasculation. Ang lalagay lang po natin yung palm number niya. Ayun, palm number 308. Then ang button po niya ay 6. Yun lang po. Doon po nagtatapos yung emasculation pagdating po sa hybridization program. Okay, ang next step po ng process ng hybridization is pollination. Ito po si Sir Alex De La Torre, ang aking pollinator dito sa Block 1. Ito po ang gamit namin sa pollination, popper bottle, nebel hose, stick. At ang pollen po, mixture ng pollen, 5 grams na pollen tapos 40 grams na talcum. Imimix po yun po ang ibubuga. Ngayon po, ang process po sa pagpo-pollen, kung paano po makita yan na yung button na pwede natin i-pollen. Ngayon po, makikita po natin sa puwit ng button is mamasa-masa na. Maputi na yung gilid. Ready na siyang mag-accept ng pollen. Ngayon yung pollen po namin is Laguna. After pong ma-emasculate, i-monitor po natin siya 11 to 18 days. Ngayon makikita po natin yung receptivity niya, mamasa-masa na yung puwit. Tapos maputi na. Ready na siya mag-accept ng pollen. Ang pollen po natin na ginagamit ngayon is Laguna. Pollen. Yan po ang process ng pagpo-pollen. Kailangan po nakaayon sa hangin, hindi po naka-kontra. After 4 months po, pag umabot na siya ng piece size, pwede na po siyang pinturahan as palatandaan bilang isang hybrid. Pagkalipas po ng 1 taon o mahigit 1 taon, magbe-breakdown na po yung kulay niya, magiging brown na, ready for harvesting na po siya. Ang next process po ng hybridization is harvesting. Makikita po natin, iba na ang kulay. Ngayon, makikita po natin dito sa petsa, kung saan siya nakasabit na palapa, 11. Ibig sabihin, 1 taon na po siya. Ngayon, nag-breakdown na siya ng kulay, may slashing shout na rin siya, pwede na po nating i-harvest. Ngayon sa pag-harvest po, kukunin po natin tong palm number niya, tapos ilalagay po natin kung ilang kabuong niyog ang na-harvest. So ayun na nga guys, napakahusay pala nila dito sa APCDC dito sa Dinalungan Aurora. Napakarami nating natutunan. Akala ko noon ang makapuno ay isang uri lamang siya ng niyog na maliit lang. Yung pala iba't ibang klase pala ito. So yun, sa mga susunod na video na i-upload natin ay doon naman natin malalaman kung paano nila inaalagaan na maintain ito, and of course paano nila ito doon tinatanim sa, pinapalaki sa nursery area nila. So abangan yun guys sa mga susunod na video natin. Thank you so much for watching. Ingat po ang lahat. Thank you.